Una sa lahat, barilan sa Senado, iniimbestigahan kung scripted ba. Pagbabarena sa gusali ng GSIS, bakit kailangan may NBI? Habang ang lalaking tinuturong na marel sa Senado, nahuli na raw. Ang buong detalye kung din ang investigasyon sa tensyon kahapon sa Senado, alamin mamaya. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Senator Bato de la Rosa umalis sa Senado at gusto raw mapunta sa kustodiya ng PNP. Senado tatayo ng impeachment court sa Lunes para litisin si Vice President Sara Duterte. Ang init na nga, brownout pa sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa manipis na supply ng kuryente. Palitan ng piso kontra dolyar, sumadsad sa bagong all-time low. At Madonna, Shakira at BTS magpe-perform sa halftime ng FIFA World Cup. Mainit na nga, wala pang kuryente. Yan po ang kalbaryo ng ilang residente sa Metro Manila at sa Luzon dahil sa panibagong rotational brownout ngayong gabi. Bunsod pa rin yan ng manipis na supply ng kuryente. Pinagpapaliwanag na rin ng Energy Department ng NGCP dahil sa sunod-sunod na aberya sa Luzon at Visayas grids. Nasa frontline ang balitang yan si Gerard de la Peña. Nagulat ang mga residente nang biglang mag-brownout sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila kagabi. Kabilang sa mga apektado ang North Caloocan. Kaya kanina, ang residenteng si Marian Labang maaga nang nag-charge ng mga gadget. Kabilang ang mga handheld fan sa takot na maulit ang brownout. Sobrang init. Sa amin walang problema tatanda. Sa bata kasi ang kawawa. Nagpaypay ako ng 2 oras para sa mga bata. Kasi talagang sila yung kawawa Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, posibleng maulit ngayong araw ang rotational brownout. Ngayong gabi nga, nawalan na naman ng kuryente ang maraming bahay sa Amparo Subdivision sa North Caloocan. Ang ilan sa kanila, nagtirik na ng kandila. Itinaas sa red alert status ang Luzon Grid kaninang alas 3 ng hapon at tatagal yan hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Hanggang alas 9 naman ng gabi ang red alert status sa Visayas Grid. Ang ibig sabihin ng red alert status, hindi sapat ang supply ng grid para sa demand ng consumers. Kaya naman posible pa rin ang rotational brownout sa ilang lugar. Paliwanag ng NGCP, nasa 12,595 megawatts ang peak demand sa kuryente, pero nasa 12,479 megawatts lang ang available capacity sa ngayon. 27 power plants daw kasi ang hindi umaandar, kaya mahigit 4,000 megawatts ang hindi nababato sa grid. Minomonitor namin yung mga planta natin. So kaya yung DOE at saka yung ERC ay nagbigay na rin ng instructions o direktiba do sa mga generating plants at saka sa NGCP na ayusin na kaagad yung mga rason kung bakit nagkaroon tayo ng outages. Ang Meralco naman, kinailangan daw magpatupad ng rotational power interruption. Malaking tulong ito para ma-manage ang impact ng red alert sa aming service area. Pero patuloy pa rin ang masusing pagbabantay. Inatasan naman ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission ng NGCP na magsumite ng ulat hinggil sa aberya sa kuryente. Nanawagan din ng DOE sa mga opisina ng pamahalaan na magtipid sa kuryente sa gitna ng kakulangan ng supply ng kuryente. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nagpapasaklolo si Senator Bato de la Rosa sa PNP para mapasailalim siya sa kanilang kustodiya ayon po kay Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. Isang araw yan matapos ang tensyonadong barilan sa loob ng Senado. Kinumpirma naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na sa Senado si De La Rosa at wala raw masama dito. Narito ang aking report. He's no longer in the building. Senator Bato together with Senator Padilla had left the Senate premises. Upon receiving the report, the Sergeant armed with Sec Mendoza proceeded to verify the information. Kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na sa Senado si Senador Bato de la Rosa matapos ang barilan sa Senado kagabi. Ayon kay Cayetano, nag-text sa kanyang asawa ni Senator Bato at humingi ng tawad sa nangyaring gulo. Sinabi raw ni Mrs. de la Rosa na kinuha na itong oportunidad ng kanyang mister para umalis na lang sa Senate compound. Pero paglilinaw ni Senate President Cayetano, hindi umalis si Bato ng Senate building habang nangyayari ang barilan, kundi nung madaling araw nung humupa na ang sitwasyon.
It is for this reason I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Alam naming hindi lulusubin ng NBI at CIDG and police o sino pang mga militar ang Senate kung wala siya sa loob. Kaya kahit na gaano siya ka-safe dyan, mas nangibabaw pa rin para sa kanya ang safety ng lahat. Sabi pa ni Cayetano, wala namang mali sa ginawang pag-alis ni De La Rosa sa Senado. Hindi naman daw kasi pugante ang kapwa senador. Bago ang sunod-sunod na pag-alingaw-ngaw ng mga putok ng baril sa Senado, lumabas ang balita tungkol sa utos ng Korte Suprema na magkomento muna ang lahat ng sangkot na panig sa hinihinging temporary restraining order ni De La Rosa para hindi siya maaresto alinsunod sa warrant ng International Criminal Court. Ibig sabihin, walang TRO na inilabas ang SC. I couldn't see him. Hold on, let me try to. Kaya kahapon nang tignan ko ang session hall, wala na si Senator Bato. Kaya sinundan ko siya sa 5th floor kung saan naroon ang kanyang opisina. At doon, nasa lubong ko siya. Sir, what did you? Sir, may information. Sir, may information daw, sir, about your TRO, sir. Meron na po bang TRO, sir? Wala pa akong dumating sa akin. Oo. Information that some NBI operatives daw are on the way to the Senate, sir. Okay, wala tayong problema dyan. Ang gawin nila. Session ngayon. Sinabayan ko ang senador hanggang sa elevator at pabalik sa session hall. Si Senator Bato de la Rosa mula sa 5th floor at babalik siya ng session hall. Yan ay sa gitna ng ugong-ugong na di umano ay hindi na-grant yung kanyang TRO sa SC bagamat wala pa tayong kumpirmasyon kaugnay niyan, mga kapatid. Habang tayo. Nagkagulo na rin ang media sa ugong ng posibleng aresto. Kaya pinuntahan ko ang basement ng Senado kung saan posibleng idaan si De La Rosa sakaling maaresto ng mga otoridad. Umakyat ulit ako sa session hall pero wala na rin doon ang senador. Hanggang sa makita na ng media si De La Rosa kasama si Senator Amy Marcos na pababa ng elevator. Sir, how are you? Sir, where are you going? Ilang sandali pa, dumating sa 2nd floor ng Senado si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska at sinabing may aarestuhin sila. Anong operation, sir? Makalipas ang ilang saglit, sumulpot si Senator Bato at sumakay ng elevator. Ito na ang huling pagkakataon na nakita ko si Senator Bato bago ang barilan. Nakapaglabas pa ng pictures ang kampo ni De La Rosa habang nasa Senado matapos ang gulo. Pero wala si Bato sa meeting ni DILG Secretary John Vic Remulla sa mga senador. Git ni Cayetano, hindi gawa-gawa ang gulo sa Senado. I don't think there's any question. The Senate is under attack. Pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Diba? Who's the first casualty? The media. Wala ng media kapag wala. Nanindigan ang leader ng Senado na walang nangyaring obstruction of justice dahil walang naihaing arrest warrant sa kanila laban kay Senator Bato. Pero nasaan na nga ba siya? Ayon kay Senate Sergeant at Arms Aplaska, nagkausap daw sina De La Rosa at PNP Chief Melencio Nartates Jr. Hiniling daw ni Bato na mapasailalim siya ng kustodiya ng kapulisan. Si Senator Bato po, magbiro, di ba, kilala natin lahat, but the way I sense it, parang merong serious na pagsasabi at merong kasamang pag-alala sa kanyang seguridad. Kanya, gusto mo, Chief, doon na lang ako magpa-custody sa PNP. Pero ayon kay Aplaska, walang commitment na ibinigay si Melencio Nartates Jr. Sa datos naman ng Bureau of Immigration, walang record na nakalabas na ng bansa si De La Rosa. Iniimbestigahan na kung scripted nga ba ang barilan kagabi sa Senado. Ang tingin kasi ng ilang tauhan ng NBI, palabas lamang daw yan. Samantala, nahuli na rin ang lalaking tinuturong na Marel sa Senado. Nasa frontline na balita yan, Maricel Halili. Ito ang nabasag na bintana sa 2nd floor ng Senate building dahil sa mga tama ng baril kagabi. Kuha ito ni Attorney Israelito Torion na nagpunta sa lugar matapos ang insidente. Kasama niya sina Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska at Senador Bato de la Rosa. Pero tingin ng ilang tauhan ng NBI, staged o palabas lang ang barilan.
Well, I will be very honest, you say Claire, no? That's the sentiment of our NBI agents kasi nandoon kami, of course. Ang malinaw lang sa ngayon, si Aplaska ang unang nagpaputok ng baril sa NBI agent na nasa GSIS building. Ang GSIS naman ang nagpatawag sa NBI para bantayan ang kanilang gusali. Ilan kasi sa bahagi nito ay nirerentahan ng Senado. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng usaa ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Kahina-hinala naman para kay dating Senador Antonio Trillanes ang nangyaring putukan. Wala raw sa rules of engagement ng Sergeant at Arms na pwede nilang paputukan ng isang law enforcement group na wala nga rin daw sa loob ng Senate premises. Dagdag pa ni Trillanes, ipinalabas ng Senate security na under attack ang Senado pero wala naman daw umaatake. I believe it was staged. Sinigurado nila na makakapture ng media yung mga pangyayari na yun. So, ginawa nila yan to sow chaos para makakuha sila ng simpatya sa publiko at para lumakas yung posisyon nila sa Korte Suprema. Pero ang PNP, itinangging sinadya ang mga nangyari. Makikita naman po natin na may pag-aresto na nangyari at may kaso na kakaharapin yung individual. Ito ay malabo sa mga teorya na sinasabi po natin. Sapagkat makikita naman po natin na may mga paglabag na batas. Naaresto naman na ang tinuturong na maril sa Senado na si alias Mel. Pero ayon sa NBI, hindi nila empleyado ang umano'y gunman. Mga agent lang daw ng NBI ang nagbibigay ng allowance sa kanya tuwing sinasama siya bilang volunteer o utusan sa mga operasyon. Yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak-hawak po niya. Officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. Pag operations po kasi, meron po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po. Kwento ng misis niyang si Rodilyn, nakaalis na sina Mel at mga kasama niya sa NBI sa gusali ng GSIS kasunod ng barilan sa Senado. Nasa opisina na raw ng NBI si Mel at naghahanda ng umuwi. Pero bigla raw itong inutusan ng kanyang tinatawag na boss sa NBI para balikan ang bag nito na naiwan sa lugar kung saan naganap ang barilan. Wala po kasalanan ng asawa ko. Wala po yung baril. Sana po tulungan niyo po asawa ko. May mga anak ko kami, maliit pa anak ko. Ayon sa PNP, nahuli sa ikalawang palapag ng gusali si Mel. Wala rin daw siyang ID ng NBI. Siya po ay nakuhanan sa kanyang possession yung mga tinatawag natin mga live ammunitions ng 5.56 o M16 at saka magazine. Isinailalim na siya sa paraffin test para makumpirma kung kasama nga siya sa mga nagpaputok ng baril. Sinampahan na rin siya ng patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Naghain ng manifestation sa Korte Suprema si Senator Bato de la Rosa para sa madaliin ang paglalabas ng temporary restraining order kaugnay ng arrest warrant ng ICC. Sa manifestation ng kampo ng senador, iginiit nila ang nangyaring gulo sa Senado para maglabas ng TRO ang SC. Kailangan daw maprotektahan ang senador. Sakaling mapagbigyan ng SC ang hiling ng TRO o na TRO, mapipigilan ang pag-aresto sa senador at ang pagsuko sa kanya sa ICC para litisin dahil sa madugong war on drugs. Kahapon, binigyan ng SC ng 3 araw ang respondents na magkomento sa hiling na TRO ng senador. Nanindigan ng NBI na hindi silang unang nagpaputok ng baril na nauwi sa gulo sa Senado kahapon. Gumanti lamang daw sila sa pamamaril ng Senate Sergeant at Arms. Nasa frontline na balitang yan, Gio Robles. Kasama natin yung mga ahente ng NBI
Sa isang bahagi ng ground floor ng GSIS building, pinapasok ang mga tauhan ng NBI sa isang hallway patungo sa isang nakasarang pinto matapos makarinig ng walang tigil na kalansing at ugong ng drilling machine pasado alas 7:30 kagabi. Nang makalapit ang mga ahente ng NBI, naabutan nila ang ilang kalalakihan na binabarena ang pinto na lagusan pala papasok ng Senado. Napag-alamang trabahante ng GSIS ang mga lalaki. Sinusubukan daw nilang isara ang pinto. Ilang minuto ang nakalipas, dito na kami nakarinig ng sunod-sunod na putok. Nasa gusali pa rin kami noon ng GSIS kasama ang ilang ahente ng NBI. Kahit ang mga ahente hindi alam kung saan galing ang putok. Taas ay may usok ko. Tago-tago kayo sa ano? Ilang saglit pa, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok. Ayan. Ayan. Base po sa mga ahente natin sa NBI, galing po sa ground floor ng Senate itong sunod-sunod na putok ng barel na naririnig po natin. Napatago ang ilang ahente ng NBI na pinaputukan pa umano pero hindi malaman kung saang direksyon galing. Nakabantay ngayon yung mga ahente ng NBI na kasama natin. Sir Flash, huwag daw i-engage! Sa mga puntong yon, nanatili pa rin kami sa gusali ng GSIS hanggang sa nakasalubong namin ang iba pang ahente na nakadeploy din sa gusali. Sabi ng isa sa kanila, mismo si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska ang unang nagpaputok. Pumutok ng tatlo pa atras. Pero ako. Sana kayo sir, di ba? Sa Pilipinas, sa kantin. Oo, dito sila lumabas sa bayan. Yung pintuan ng Ricardo. Ayon sa NBI agent, nasa bridgeway sila ng ikalawang palapag ng GSIS building nang biglang paputukan siya mismo ni Aplaska nang lumabas ito sa isang pintuan mula sa Senado. Siya na una, nakamahaba siya, Dito na raw napilitan ang NBI agent na gumanti ng putok bilang self-defense. Walang nasaktan sa tropa ng NBI at mga kasamang media kabilang ang News 5. Pero bakit nga ba nasa GSIS building ang mga NBI agent? Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, humingi mismo ng tulong sa NBI ang pamunuan ng GSIS para i-secure ang gusali nito. Wala sa plano nilang hulihin si Senator Bato de la Rosa kagabi. Well, yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alas 5:08 PM po kahapon mula po kay GM Vic Veloso is to secure and panatilihin po yung kapayapaan and peace and order. So pag may request pong ganun, talaga pong nakabihis naman po ng pang ano tawag dito, yung pong kanilang ordinary gear na ganyan, dala po talaga yung mga ganyan na arms, ano po. Pinaliwanag din ni Matibag ang drilling sa pintuan na lagusan papasok ng Senado. Mismo si GSIS General Manager Vic Veloso raw ang nag-utos nito. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon. Kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao, hindi na po masecure yung lugar at yung mga employee. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Susunod, ilang miyembro ng minorya nagpaliwanag kung bakit naunang umuwi bago magbarilan sa Senado. At pagkukonvene ng Senado bilang impeachment court para litisin si VP Sara Duterte, kasado na sa Lunes. Pagbabalik pang Frontline Tonight.
Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nilinaw ng ilang senador sa minorya kung bakit wala sila noong nagkabarilan sa loob ng Senate building. Habang ilang miyembro ng mayorya ay nag-ala vlogger habang nagkakagulo. Nasa frontline ang balitang yan si Juan Gualvez. Sa gitna ng lockdown at mga barilan sa Senado kagabi, kanya-kanyang live stream na parang vloggers ang ilang majority senators. Ayan o. Ala, pumapasok na silang lahat. Ano ba yan? Bakit nagkakaputukan dito sa Senado? Trap pa rin kami sa Senate, almost 2 hours na ata. Lakas ng putukan sa loob, but okay naman kami ngayon. Kabilang dyan mismo si Senate President Alan Peter Cayetano na sa social media dinaan ang pag-update sa publiko. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. Si Senator Bongo naman humingi na ng dasal sa publiko. Pagdasal niyo po kami rito sa Senado na hindi po magkagulo at walang masaktan. Sa paghupa ng gulo, nag-post din siya ng picture kasamang iba pang majority senators at sinabing ligtas silang lahat. Sa post naman sa Facebook, pinasalamatan ni Senator Loren Legarda ang PNP, Marines at si Interior Secretary John Vic Remulla sa kanilang pagresponde sa insidente. Si Senator Pia Cayetano naman pumalag sa mga nagsasabing baka scripted lang ang barilan sa Senado. Yung mga walang magawa at akala imbe-imbento to, you know, if you love your country, do the research. Find out what's going on. May mga nagtataka naman kung bakit wala sa Senado ang Senate minority nung nagkaputukan. Sa isang panayam kay Senator Erwin Tulfo, sinabi niyang may caucus dapat ang lahat ng senador para pag-usapan ng bagong committee assignments. Pero bigla silang inabisuhan ni Senate President Cayetano na pang majority na lang daw ang meeting. Kaya napaaga sila ng uwi. Si Senator Risa Ontiveros nga nagpunta agad ng probinsya para sa isang scheduled conference. Huwag naman daw sanang gamitin sa pamumulitika ang pag-uwi ng mga empleyado ng Senado. Dagdag pa ni Ontiveros, isa lang ang dahilan kaya iniintriga pa ang pag-uwi ng mga minority senator. Ang lahat ng ito ay para sa isang tao na ayaw harapin ng batas. Sa isang Facebook Live, nanawagan nga si Ontiveros na ibalik ang reputasyon at integridad ng Senado. Ang sakit marinig yun, di ba? Na laughing stock tayo, ang sakit marinig na yung isa pang how can we regain our integrity? Si Senator Kiko Pangilinan naman, may isa pa raw meeting kaya umalis din kaagad. Pinabulaanan din niya mga chismis na alam daw ng minorya na magkakagulo. Buwelta naman ni Senator Sherwin Gatchalian, ang nangyaring pamamaril ay pagpapakita ng kawalan ng respeto at pag-atake sa rule of law ng bansa. Hindi naman maiwasang mabahala ni Senador Bam Aquino dahil sa nangyari. Para naman kay Senator Ping Lacson, he who has the means, opportunity and motive is the most probable suspect. Quote-unquote. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Kasado na sa Lunes, May 18 ang pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court. Kagabi, bago malingaw ang mga putok ng baril sa Senado, dumating ang articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte mula po sa Kamara. Pinirmahan na rin ni Senate President Alan Peter Cayetano ang sulat mula kay Speaker Bogie D para kumpirmahin ang pagtanggap sa mga dokumento. Pagtitiyak ni Cayetano, hindi i-delay ang paglilitis. The biggest issue for me is the balancing between the legislative work given the mga crisis na humaharap. Focus, agree kami lahat, there's no reason whatsoever to dilly-dally. Okay? Having said that, syempre, kung may nag-bring up na ito yung mga ganyan, etc., bukas na yan or whatever ganyan, baka magbotohan. But so far, yung aming 13, ang sinasabi, there's no reason why not to convene and take our oaths on Monday. Si VP Sara Duterte naman, pinauubaya na ang mga susunod na hakbang sa kanyang defense team. Noon ang sinabi ni Attorney Michael Poa na handa silang depensa ng bise at sagutin ang lahat ng alegasyon sa impeachment court. We have a defense team, impeachment defense team who takes care of the issues and concerns regarding the impeachment. So I
leave it up to the lawyers to do their work. Showbiz Tonight na tayo. Isa ka ba sa nakijam sa kantang Golden ng Huntrix? Good news dahil magkaka-world tour ang animated film na K-pop Demon Hunters. Nagpartner ang Netflix at kumpanyang AEG para ma-witness live ang hit songs mula sa movie. So far, to be announced pa kung saan-saang bansa ang kasali sa world tour, pati ang details para sa ticket price. Nananatiling #1 ang most popular movie of all time sa Netflix ang K-pop Demon Hunters na may higit 500 million views mula nang ipalabas last June 2025. Nag-uwi rin ng 2 Oscars ang movie, kabilang ang Best Animated Feature at the Best Original Song. Susunod, Madonna, Shakira at BTS magpe-perform sa halftime show ng FIFA World Cup Final. At babae sa China, kaya magpana ng nakatiwarik at gamit lamang ang mga paa. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Star-studded ang halftime show ng FIFA World Cup Final. Paano ba naman? Headliner dyan sina Shakira, Madonna at ang BTS. Historic ito dahil ito ang first ever halftime show para sa final ng FIFA World Cup. Pangungunahan din ito ng lead singer ng Coldplay na si Chris Martin. Abangan sila sa halftime show this July 19 sa MetLife Stadium sa New Jersey sa Amerika. Una nang inanunsyo ng FIFA na si Shakira ang muling kakanta ng kanilang official anthem na Die Die. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Johnny Alipoon. Happy Thursday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampagood night, kakayanin mo ba kung paa ang gagamitin sa pagpapana? Kinaya yan, Bok, ng isang babaeng nahanap natin online. Gamit na nga ang mga paa, nakapatiwarik pa kung masinta ang babaeng yan sa China. Walang daya yan dahil isa rin pala yung tradisyonal na acrobatic stunt. Dekada yung pinerfect ni ate. Lumaki raw kasi siyang napapaligiran ng mga circus performer. Hindi ko lang alam kung bakit siya pabaong pampagood night. Siguro dahil kakaiba. Yes. Hirap pa. Skills siya. Paa talaga. Ikaw yung kamay nga lang, hirap umasinta. Mas ang totoo Paa pa pabaong ba? pampagood night, kasama natin ngayon si Mean Los Yes! Baños. At medyo normal ang kanyang araw ngayon. Medyo lang. Normalcy. Nakangiti ngayon, no? Diba? Ikaw din ka po, nasa labas eh. Ikaw, kamusta ka? Ayun, pinapanood kita, nakaabang ako sa'yo, Miss Mia. thank Siyempre, you. nag-aalala ako, Salamat. kabado kaming nanonood, pero at the same time, maraming salamat dahil nandun ka, Uy, naghatid ka Oh, ng di balita. ba? Pabuti ko pa pizza. Siya na dapat yun kasi nandito na siya. Gusto ko yung siya yung taya eh. No? Bakit ako? Ikaw yung pumasok, sir. Oh. Ikaw pumasok kahapon. Oh. Nandun ka, diba? Nandun ka din siya. Oo. Ako walang pa. Ano nangyayari sa atin? Bakit ganito? Parang may mga hangin yung utak natin ngayon. But some normalcy, at least Parang- the three of us here. Parang tingin ko bukas ako na lang ang papasok. Wow! Gusto naman. Kinaya mo yun! Good luck po sa atin bukas, Wag mga ganon, kapatid. wag Abangan niyo ganon. po. Papasok tayong tatlo. Sabi mo yan ha. Sige, ikaw bahala bukas. Sige. Mag-early weekend kami. Yan po ang 30 minuto pag-imayos malagang headlines. Napapanood to ng mga posyari tayo. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Dito oras. Kami po ang inyong kapatid sa bata sa public service. Ako po si Mean Las Baños Oroseo. Ako lang po si Edwin Gao. Walang iwanan. Frontline Tonight.